Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, pangangalaga, habag, kagandahang loob ng Allah, gayon din ang kanyang biyaya ay sumaating lahat. Lalong-lalo na sa lahat ng makasasaksi ng tinatawag na panayam na ito. Ang aking paksa ay hinggil sa tinatawag na banal na Quran, ang pinakahuling sagradong aklat na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Kala ta'ala, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Law anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kung amin lamang ibinaba ang Qur'an na ito sa isa sa mga bundok, ay makikita niyong magmamakaawa ang bundok at madudurog ito at papatag ito sa kalupaan dahil sa takot nito sa Allah. Ganito ang ipinahatid naming halimbawa sa sangkatauhan nang sa ganoon sila'y magmuni-muni. Sila'y mag-isip ng malalim, gamitin nila ang katalinuhang ipinagkaloob sa kanila. Itong ating talino kapag ating pinag-aralan, ito ang naging sanhi ng ating pagiging kakaiba sa hayop, halaman at sa lahat ng mga nilikha. Itong banal na Quran na ating tinatalakay sa ngayon, ito na lamang ang nagsisilbing aklat ng buhay sa ibabaw ng kalupaan. Hindi hinayaan ng Allah na pagkatapos tayo likain ay wala tayong tatahakin na tamang kaparaanan ng pamumuhay. Kaya mapag-aaralan natin na palaging nagpapahayag ang Allah ng mga sagradong aklat upang ito ang magsilbing kaparaanan ng pamumuhay sa ibabaw ng kalupaan. Umabot ito ng 104 na mga script, kabilang dito ang tinatawag na mga kasulatan. Sa kapanahon halimbawa ni Propeta Ibrahim, nagpahayag din ng Allah ng tinatawag na suhu, at ito yung nagsisilbing kaparaanan ng pamumuhay sa ibabaw ng kalupaan nung kapanahon ng iyon. At pagkatapos nung lumaon, nabago ang katuruan, kaya sa kapanahunan ni Propeta Musa alayhisalam na tinatawag nating Moses, ay nagpahayag muli ang Allah ng panibagong kaparaanan ng pamumuhay. Isang revelasyon na nagmula rin sa kanya na tinatawag nating As-Sabur, batas upang ito ang magsilbing kaparaanan ng pamumuhay sa kanilang kapanahunan. Hanggang umusad na naman ang panahon at nabago na naman ang kasulatan, kaya bilang kagandahang loob muli ng Allah, ibinalik ito sa pamagitan ng pagkakapahayag ng panibagong sagradong aklat sa kapanahunan ng Haring Daud alayhisalam, o tinawag nating ang sugong si Haring David. At sa kanyang kapanahunan, itong revelasyon na ito ang nagsilbing kaparaanan ng pamumuhay o batas sa ibabaw ng kalupaan. Palaging ang nagsasaayos ng tamang kaparaanan ng pamumuhay ay ang revelasyon mula sa Allah. Kaya pagkatapos na lumisan ang dakilang sugong ito, hinalinihan ito ng kanyang anak na si Haring Sulaiman at umusad muli ang sibilisasyon hanggang sa umabot sa kapanahunan ni Isa na tinawag nilang Jesus alayhisalam. Nagpahayag muli ang Allah ng tinatawag na revelasyon na tinawag na Injil, magandang balita o good news. Hanggang sa hindi siya tinanggap ng mga iskriba at mga Pharisees. Ganon din ang mga Hudyo na nakikipagtalo sa kanya. Gayong ang dahilan ng pagkakapahayag ng sagradong aklat ay upang ibalik ang mga nag-aangking tagasunod ng mga naunang propeta na katulad na halimbawa si Musa alayhisalam. At nung umakyat na si Jesus sa kalangitan sapagkat siya ay pinagtangkaan na patayin ng mga Hudyo at ibinahagi niya o iniwan niya ang kanyang katuruan sa kanyang mga tagasunod o mga disipulo,
hanggang sa umusad muli ang sibilisasyon na bago ang kanyang katuruan. Nung nabago ang kanyang katuruan, ibinalik muli ito sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hinahamon ng Allah ang lahat ng sangkatauhan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Kung sino man sa inyo o sangkatauhan ang may pag-aalinlangan hinggil sa Quran na aming ipinahayag sa aming alipin na si Muhammad, sa makatuwid, gumawa kayo ng kahalintulad ng Quran na ito o kapantay lamang nito. At humanap kayo ng makatutulong na magsama-sama ang lahat ng mga nilikha bukod sa Allah. Subalit kahit na ganito pa ang lahat ng kaparanan na inyong gawin ngayon at magpakailanman, kailanman ay hindi nyo mapapantayan ang Quran. Sa makatuwid, katakutan ninyo ang impyernong apoy na ang panggatong ay tao at mga bato na inihanda para sa mga iyong tumanggi sa katotohanan. Kapag pinag-aralan natin ang mga sagradong aklat at ang pagkakapahayag ng mga sugo, matutuklasan natin kapag ipinahayag o ipinadala ng Allah ang isang sugo, hinahamon nito ang pinakamagaling na henerasyon. Tulad ng kapanahunan ni Ibrahim a.s. na kung saan hinamon siya ng isang pinuno. Hinamon ang kanyang daladalang mensahe mula sa Allah sapagkat hinaharangan ng haring ito o pinunong ito ang tinatawag na katotohanan. Kaya nagkaroon ng pagtutunggali sa pagitan ng pinuno at sa pagitan ni Ibrahim a.s. Sinabi ni Ibrahim, ang aking Rab na tagapaglikha, ang Allah na siyang tagapaglikha, tagapangasiwa, tagapamahala, tagapagtustos, ang nagbibigay ng buhay at kamatayan. Sabi ng hari, ako rin. Kaya kong magbigay ng buhay at kamatayan. Kumuha siya ng 2 alipin, yung isa pinalaya niya. Yung isa naman ay pinatay niya. Nakita mo? Nagbibigay ako ng buhay at nagsasani ako ng kamatayan. Sinabi ni Ibrahim pagkatapos noon, ang Allah na aking tagapaglikha, sinasanhi niya na sumikat ang araw sa kanluran at lumubog sa silangan. Baliktarin mo nga ang nature na ito. Doon nagapi ni Ibrahim ang kanyang katunggali. At bilang parusa sa pinunong iyon, binigyan siya ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung lamok ay pumasok sa kanyang ilong at nanatili sa kanyang ulunan at kinakagat siya. Dahil pala, itong pinunong ito ay sinasamba ng mga tao sa kapanahonang iyon bilang Diyos. At sumisigaw siya sa sakit kapag kinakagat ang kanyang noo. At pinupukpok niya ito hanggang sa ipapukpok niya ito sa kanyang mga alipin na sumasamba sa kanya. Hanggang siya ay mamatay sa ganitong kalagayan bilang parusa sa kanya. Sa kapanahunan halimbawa ni Pharaoh, hinamon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sambayanan na napakagaling sa Mehika sa pamagitan lamang ng isang baston. Na kapag ang baston na ito ay kanyang inihagis, ito ay nagiging tunay na ahas. At kapag inilalagay niya sa kanyang mga kili-kili ang kanyang mga kamay, ito'y nagiging liwanag at napakaputi, gayong wala naman siyang sakit. Nung siya ay pumunta kay Pharaoh, kasama ang kanyang kapatid na si Harun, subhanallah, at ipinakita ang katibayan, nung ito'y inihagis, sabi ni Pharaoh, marami kami niyan, kaya nagkaroon ng pagtutunggali. 12,000 to 36,000 na magician sa Ehipto ay nagtipon-tipong lahat sa isang festival na kung saan ang lahat ng tao ay naroroon.
At nung hinagis nila ang kanilang mga dala-dala na tulad ng mga lubid, halimbawa, tulad ng mga robe at iba pa, ito'y naging tunay na ahas o naging parang ahas at napascinate ang mga tao. Subalit nung hinagis ni Musa ang kanyang bastot, ito'y naging dambuhalang ahas at nilamon ang lahat ng kanilang mga hinagis. At alam ng mga magician na hindi ito isang magic o beheka, kundi ito isang katotohanan. Dahil mga magician sila, alam nila yun. Kaya, alam nyo ba kung anong nangyari? Nag-Muslim silang lahat at nagpatira pa. Alam nyo kung anong sinabi ni Pharaoh? Nagpakana ang mga magician laban sa kanya, sapagkat hindi niya ito matanggap. Subhanallah. At itong mga magician na ito ay nag-Muslim. In spite of everything na pinarusahan sila at ipinako sila sa coast ni Pharaoh. Yun ay talagang binata nila. Talagang tinanggap nila ang parusang iyon sapagkat ang kanilang hangarin ay ang paraiso o buhay na walang hanggan. At bilang parusa kay Pharaoh, ano ang sinabi ng Allah sa Quran? Nilunod siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at pananatiliin ang kanyang bangkay upang maging aral sa sangkatauhan sa mga susunod pang henerasyon. Kaya mapag-aaralan natin, yung bangkay ni Pharaoh na siyang natuklasan, hindi inaagnas, hindi kinakain ng bakterya upang maging aral sa sangkatauhan na ang sinumang ituturing niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ganon ang maaring iparusa sa kanya bukod pa doon sa impyernong apoy magpakailanman. At papasok siya sa impyernong apoy sa araw ng muling pagkabuhay kasama ang lahat ng kanyang mga sundalo o sumunod at naniwala sa kanya. Kaya kapag pinag-aralan natin, kapag nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo upang tapatan ang pinakamagaling na henerasyon. At ang itatapat niya, kung magaling ang tao sa Mecca, ipapadala niya ang isang propeta para hamunin ang pinakamagaling sa henerasyon ng Mecca. Sa kapanahon na naman ni Isa alayhis salam, napakagaling ng mga Hudyo sa tinatawag na paggagamot. Hinamon nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi makalilikha ang Allah ng isang tao na magmula sa isang babaeng virgin. Kaya bilang katugunan ng paghamon, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang batang sanggol mula sa isang babaeng birhen. Nagkatawang tao sa Anghel Jibril o Jibril alayhis salam. At inihinga ang espesyal na espiritu sa bukas na dibdib na kasuotan ni Birheng Maria at ang pag-ihip ay umabot sa sinapupunan. At nabuo ang laman doon at naging isang batang sanggol isinilang ng malahimala nang walang namagitan. At karagdagan pa ang anuman na kanyang pahiran ng langis oliba ay nabubuhay sa kapahintulutan ng Allah. Gumagaling, nakakalakad, nakakakita. Sabagat nung isinilang ni Maryam o Maria alayhis salam ang batang sanggol na si Jesus, ay pinahiran ng langis oliba ang kamay ng batang sanggol. Misayas, ang mabiyayang tagapagpahit. Kaya nung siya ay nangaral, at bilang tanda ng kanyang pagiging isang sugo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang kanyang mga himala. Bilang karagdagan, ang unang himala na ginawa ni Jesus noong kapanahunan niya batay sa banal na Quran, siya'y nagsalita sa duyan. Sapagkat nung dinala na ni Maryam alayhis salam ang batang sanggol na si Jesus, nagulat ang mga tao. Hindi makapaniwala na nagkaroon siya ng isang anak. At inaakusahan siyang isang babaeng mahalay. At sinasabing, o ikaw na galing sa lahi ni Harun, o ikaw na kapatid na babae ni Harun, ang ibig sabihin, galing ka sa lahi ng mga mararangal,
Galing ka sa lahi ng mga propeta. Galing ka sa lahi ng mga Israelitas na hinirang ng Allah. Ginawang mga dakilang mga propeta at sugo. Paano ka nagkaroon ng anak? At itinuro niya na lamang ang batang sanggol na si Jesus. At sabi ng mga tao, paano kayo makikipag-usap sa isang batang sanggol pa lamang sa kuna? Sa pamagitan ng himala, nagsalita ang batang sanggol na si Jesus. Na kanyang sinabi, walang pag-alinlangan, ako'y alipin, ako'y lingkod ng Allah. Ang ibig sabihin ng alipin, ito yung pinakamataas na antas sa paningin ng Allah. Ginagamit ito sa mga kagalang-galang na mga alipin ng mga anghel. Kagalang-galang na mga alipin ng mga dakilang mga propeta at sugo. Ginawa niya akong propeta, ipinagkaloob niya sa akin ang karunungan at kaalaman. Kaya nung kapanahunan ni Isa alayhisalam na tinawag na Jesus, na siyang ipinadala sa angkan ng Israelitas upang hamunin ang pinakamagaling na henerasyon sa paggagamot at tapatan, tumbasan ang paghamon ng mga Hudyo na hindi makalilika ang Allah ng isang tao na magbumula sa isang babaeng birhen. Kaya nagpapadala palagi ang Allah ng mga sugo upang tapatan ang kagalingan ng partikular na nasyon. Sa kapanahunan naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakagaling ng mga tao. Napakagaling ng mga tao at elokwente sila sa pagsasalita. Kaya ipinadala ang banal na Quran sa isang propetang ummiyin, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. At hinahamon ng Allah ang lahat ng napakagaling na ito sa tinatawag na balaga o sa pagsasalita o sa pagiging isang elokwente na tapatan nila ang Quran ng kahit isang kabanata man lamang, na kahit na ang lahat ng tao sa buong daigdig ay magsama-sama. Lahat ng nilikha bukod sa Allah na siyang Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Kailanman, sabi ng Allah, batay sa pagkakasalit, ngayon at kailanman ay hindi ninyo matatapatan ang Quran. Sa makatuwid, katakutan ninyo ang impyernong apoy na kung saan ang panggatong ay mga tao't mga bato na inihanda para sa mga yaong tumanggi sa katotohanan. At itong Quran na ito ay angkop hanggang sa dulo ng panahon. Mananatili at walang sino man ang magbabago nito. Walang sino man ang makapagbabago nito. Pangangalagaan ito mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kasamaan na makalalapit dito sa harapan, sa likuran, sa magkabilang tagiliran, sa itaas at sa ibaba. Ito'y pangangalagaan ng Allah hanggang sa dulo ng panahon. At kapag natapos na ang lahat ng bagay, magwawakas na ang sangdaigdigan. Kaya bilang pagmumungkahi, taus-puso sa aking kalooban, inaanyayaan ko na maging bukas ang pag-iisip ng bawat isa sa liksikin natin ang katotohanan sa pamagitan ng pagsasaliksik sa pananampalatayang Islam kasama ang Quran. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.